Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Minsan ang pag-ibig ay dumarating ng hindi mo inaasahan. Hindi mo hinahanap. Hindi mo rin ini-imagine na darating ito sa taong hindi mo dapat minahal. Si Ava, tahimik at maingat sa kanyang damdamin, ay may lihim na pagnanasa sa isang kaibigan niyang si Claire. Claire, na maliwanag at malakas ang loob, ay palaging nasa sentro ng atensyon at hindi alam ni Ava kung paano niya ihahayag ang nararamdaman nang hindi nasasaktan ng lahat. Sa pagitan ng mga ngiti, tawa, at simpleng pagkakaibigan, may unti-unting nararamdaman si Ava na hindi na niya kayang itago ang kanyang puso. Ngunit paano kung ang pag-ibig na ito ay nakaw? Isang damdaming hindi dapat minahal, ngunit hindi rin niya kayang talikuran. Araw-araw sinusubukan ni Ava na panatilihin ang distansya. Ngunit kahit anong pilit niyang iwasan ang mga pagkakataon, palaging naroon si Claire sa bawat ngiti, sa bawat kwento, sa bawat tawa na parang kumakapit sa puso niya nang hindi niya namamalayan. Claire, bulong ni Ava sa sarili, habang pinagmamasdan ng kaibigan mula sa gilid ng silid. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nararamdaman nang hindi masisira ang lahat. Bakit ganito? Bakit ako nahuhulog sa'yo kahit alam kong mali? Samantala si Claire naman, wala sa kaalaman ni Ava, ay unti-unti ring napapansin ang kakaibang tensyon sa kanilang dalawa. Minsan may mga sandaling nagkakaintindihan sila nang hindi kailangan ng salita. Ngunit Claire ay abala sa kanyang sariling mundo at hindi niya pa rin alam ang bigat ng damdamin ni Ava. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Ava na ang pag-ibig na nararamdaman niya ay mas malaki kaysa sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit sa kanyang puso, may pangamba. Paano kung ang damdaming ito ay magdulot ng sakit? Isang gabi naglakad sina Ava at Claire sa tabing ilog, dala ang katahimikan na puno ng hindi nasabi. Ang buwan ay sumisilip sa kanilang mga mukha, naglalarawan ng liwanag na tila nagbubukas sa puso. Alam mo, Ava, simula ni Claire, hawak ang baso ng malamig na kape. Parang may iba sa'yo ngayon. Hindi ko alam kung ano. Tumigil si Ava, ramdam ang tibok ng puso niya na parang gusto nang sumabog. Claire, may sasabihin ako. Matagal ko na itong iniisip. Hindi ko lang alam kung paano. Hinawakan ni Claire ang kamay ni Ava, nagulat at natuwa. Ano man yun, sabihin mo lang. Hindi kita huhusgahan. At sa isang buntong hininga buong puso bumulong si Ava. Mahihirapan ka siguro sa akin. Pero nahuhulog na ako sa'yo. Hindi ko alam kung tama o mali. Pero hindi ko na kayang itago. Tahimik si Claire. Hawak ang kamay ni Ava ng mas mahigpit. Ava, akala ko lang ako ang nag-iisa sa damdaming ito. Pero ako rin. Ako rin. Simula noon, may kakaibang tension sa pagitan nila. Ang bawat tingin, bawat ngiti, bawat hawak ng kamay ay puno ng damdamin. Ngunit sa kabila ng saya, may pangamba pa rin. Paano kung may makaalam? Paano kung masaktan tayo? Tanong ni Ava habang nakatitig sa ilog. Hindi ko iniisip iyon, sagot ni Claire, tahimik ngunit may sigla sa boses. Ang importante, alam natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi ba't iyon ang mahalaga? Ngunit sa puso ni Ava, may tinig na nagsasabing bawal ang damdamin na ito. Ang pag-ibig na nakaw hindi lang sa mundo, kundi sa puso nila. At kahit masaya sa piling ni Claire, alam niyang may darating na pagsubok na magpapatindi ng kanilang damdamin. Lumipas ang ilang linggo, at tila perpekto ang mundo ni na Ava at Claire. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may bumabagabag sa kanila. Isang araw dumating si Mika, best friend ni Ava.
at napansin ang kakaibang kilos ni Ava. Ava, halata naman na may gusto ka kay Claire, sabi ni Mika. Seryoso pero may ngiti. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng iba? Tumigil si Ava, ramdam ang bigat sa dibdib. Alam ko, Mika, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Kahit na bawal ito sa mata ng iba, hindi ko na kayang magkunwari. Samantala, si Claire ay nakatanggap din ng paalala mula sa pamilya at kaibigan. May mga tanong, may pangamba at may kaunting panghuhusga. Alam ni Claire na hindi magiging madali ang kanilang relasyon sa mata ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang hawakan ang kamay ni Ava at ipakita ang katatagan ng damdamin nila. Ngunit hindi lahat ay kayang tanggapin ang kanilang pagmamahalan. May mga bulong-bulungan, may mga titig ng pagsisiyasat. Sa bawat hakbang nila, tila may nakamasid, handang hadlangan ang kanilang kwento. Claire, natatakot ako, wika ni Ava habang nakaupo sa tabi ng ilog. Hawak ang kamay ng kaibigan. Natatakot ako sa kung ano ang sasabihin ng iba. Huwag kang matakot, Ava, sagot ni Claire, malambing at puno ng determinasyon. Kahit ano pa man ang sabihin ng mundo, alam natin ang totoo. At yun ang pinakamahalaga. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin ito. Sa kabila ng pangamba, mas lalong lumalim ang kanilang koneksyon. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat simpleng ngiti ay nagiging sandata. Laban sa mundo na tila ayaw tanggapin ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa puso ni Ava, may lihim pa ring tanong, hanggang kailan kayang labanan ng pag-ibig nila ang mundo na handang sumubok at magpabago sa kanila? Lumipas ang ilang araw mula nang magsimula silang labanan ang mundo para sa kanilang relasyon. Ngunit hindi naging madali. Sa bawat kwento ng mga nakapaligid sa kanila at sa bawat bulong-bulungan, unti-unti nang bumabalot ang duda sa puso ni Ava. Isang hapon nakita ni Ava si Claire na tila masaya sa piling ng ibang kaibigan. Kahit alam niyang walang masama, ramdam ni Ava ang kakaibang kirot sa dibdib. Bakit parang hindi ako sapat? Bulong niya sa sarili. Claire, okay ka lang ba? Tanong ni Ava sa pagkakataong magkasama sila. Ngunit sumagot si Claire ng may pagkadismaya. Ava, bakit parang laging may tanong sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Dahil sa tensyon nagkaroon ng unang malaking misunderstanding. Ang mga hindi sinasadyang salita at kilos ay nagmistulang alitan. Si Ava, puno ng pangamba at insecurities, ay humiwalay ng kaunti. At si Claire naman ay nagtatangkang ipaliwanag ang sarili ngunit tila hindi sapat. Sa kabila ng lahat, ramdam pa rin nila ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit ngayon, may malaking pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa duda, takot at mga hindi nasabing salita. Matapos ang ilang araw ng malamig na distansya, nagpasya si Ava na kausapin si Claire. Ramdam niya na kahit mahirap, kailangan nilang ayusin ang pagkakaintindihan. Claire, pasensya na, bulong ni Ava, may kaunting luha sa mata. Hindi ko sinasadya na magduda. Masyado lang akong natatakot. Natatakot sa mundo at sa kung ano ang sasabihin nila sa atin. Ngumiti si Claire at hinawakan ang kamay ni Ava. Ava, naiintindihan ko. At pasensya rin kung parang naging mataray ako. Ang mahalaga, alam natin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Wala nang makakapigil sa atin kung magkasama tayo. Sa mga simpleng salita at yakap, bumaba ang pader na bumabalot sa puso nila. Napagtanto nilang ang pagmamahal na totoo ay kayang lampasan ang takot at pangamba. Alam mo, Claire, kahit bawal or nakauman ng damdamin na ito, masaya ako na natagpuan kita, wika ni Ava, habang nakatingin sa mga mata ng kaibigan.
At ako rin, Eva. Masaya ako na hindi natin sinukuan ang isa't isa, sagot ni Claire. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan at sa tabi ng ilog, nagpasya silang huwag na muling itago ang damdamin. Bagamat alam nilang maraming pagsubok pa ang darating, mas pinili nilang magsama at ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, kahit nakaw man o hindi. Hindi nagtagal, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang relasyon. May mga taong hindi nakatanggap ng kanilang pagmamahalan at nagkakalat ng tsismis na nagdulot ng alitan sa paligid. Isang araw, nagkahiwalay sila pansamantala dahil sa pressure ng pamilya at mga kaibigan. Ang puso ni Ava ay nagdurusa. Claire, bakit ganito? Bakit kailangan nating pagdaanan ito? Bulong niya sa sarili habang nag-iisa sa kanyang kwarto. Si Claire naman, kahit malayo, ay ramdam ang kirot. Ava, hindi kita pababayaan. Kailangan lang nating magtiis kahit na mahirap, sabi niya sa telepono. May luhang bumabalot sa kanyang tinig. Ang distansya at misunderstanding ay tila nagiging pader, ngunit sa bawat mensahe at tawag, ramdam nilang hindi naglaho ang pagmamahal sa isa't isa. Sa huli, napagtanto nila na ang kanilang damdamin ay mas malakas kaysa sa lahat ng hadlang. Nagdesisyon silang harapin ang mundo, magkasama, kahit na may pangamba at judgment mula sa iba. Nagkita sila sa parehong ilog kung saan nag-umpisa ang lahat. Hawak ang kamay ng isa't isa, tahimik na nag-uusap ang kanilang mga mata. Ava, salamat sa pagtiis sa akin, sabi ni Claire habang pinagmamasdan ng buwan. Claire, salamat din sa hindi mo pagsuko sa akin, sagot ni Ava. May ngiting puno ng pagmamahal. Sa wakas, nagtagumpay ang pag-ibig na kahit nakauman ay nagiging totoo sa kanilang puso. Sa kabila ng takot, panghuhusga at mga hadlang, pinili nilang magsama, magmahal ng tapat, at ipaglaban ang kanilang kwento. At sa ilalim ng buwan, sa tabi ng ilog na saksi sa kanilang lihim, nagyakap sila ng matagal, isang yakap na simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento nina. Ava at Claire, isang pag-ibig na minsang nakaw, ngunit sa huli, naging totoo at wagas. Sa kabila ng pangamba, mga pagsubok, at mga mata ng mundo, pinili nilang magmahal at ipaglaban ang damdamin nila. Tandaan, minsan ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit kapag tapat at buo ang puso, kayang lampasan ang lahat. Salamat sa pakikinig sa kanilang kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng pag-ibig at damdamin.